Meron po akong realization na gustong ibahagi sa inyo mga kababayan. Pero bago yung realization, gusto kong aminin sa inyo na nung lumabas yung video na Lenlen Loser about attorney Lenny Robredo, aaminin ko po nasaktan po ako doon at na siguro parang na-depress na rin ano. Naiyak ako, hindi literal na naiyak na lumuha, pero naiyak inside. Kasi parang alam mo yun, bilang supporter ni attorney Lenny Robredo, parang feeling ko na bully ako. Oo, aaminin ko po yan. Nasaktan talaga ako emotionally, no? And somehow meron talagang epekto yun sa mental health ko, no? Talagang sabi ko grabe, yung stress at saka yung parang siguro depression na naranasan ko nung kumalat yung video na yon, while reading the comments na maraming natutuwa habang yung mga tao dun sa video na tinatawag na loser sa attorney Lenny. Maraming tumatawa, maraming ini-insulto siya sa comment section, maraming nag-repost, nag-re-upload ng video na yon. And kung titingnan mo yung mga caption nila, talagang masasaktan ka bilang supporter ni attorney Lenny Robredo. Talagang aaminin ko po, ang sakit po nun, no? Habang yung mga tao, iba't ibang lugar yun eh, iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa Pilipinas, sumisigaw Lenlen Loser, no? And yung mga reaction ng mga tao, yung expression ng mga taong sumisigaw ng Lenlen Loser doon sa video, talaga namang parang dinadamage yung emosyon mo eh, no? Talaga namang para kang yung ini-stab yung damdamin mo. So, sobrang sakit po talaga nun. Pero, syempre, naka-recover na po tayo. No? Nalimutan na nga po natin, kaso nagre-recirculate ulit. Pero, nung nakita ko itong mga picture naman na attorney Len, itong recent picture niya, ayan, kasama si Jollibee, I think event yan ng Angat Buhay. And then, itong picture na ito na pinost niya, greetings niya kay Aika, kasi birthday ni Aika, no? Ang dami kong na-realize, ang dami kong naalala. Kaya nga, nanumbalik sa akin yung Lenlen Loser na video, no? Ang dami kong naalala, ang dami kong na-realize yung mga nangyari, no? Nung before 2022 and during 2022. Ang dami. And gusto kong ibahagi sa inyo ngayon yung mga realization na yun, no? Pagdating sa buhay siguro, yung sinasabing Lenlen Loser, pagdating sa buhay in life, I think si attorney Lenny Robredo, she's winning, no? Siya talaga yung panalo. And I think yung mga kakamping, ganun din. We are winning in life. Kasi, tingnan mo ha, si Meme Vice, si Catriona Gray, si Sopronio Vasquez, si Heidelin Diaz, my goodness, these are people who brought honor and alam mo yun, na talagang hinangaan, inadmire ng mga tao dahil sa mga accomplishments nila. And these are kakampings, no? Si Catherine Bernardo, tignan mo naman yung recent movie niya na pumalo, no? Tumabo sa takilya ng mahigit 1 billion pesos, no? And iisa-isahin pa ba natin yung mga kakampings, no? Apart from attorney Lenny na talagang successful and busy siya sa Angat Buhay NGO niya, and bilang isang private citizen na although natalo ng election, hindi naman siya nawalan ng platform or hindi siya nawalan ng pagkakataon or oportunidad na makapagpatuloy sa public service. So, pwede kong sabihin siguro and confident ako na masasabi na when it comes to public service sa attorney Lenny Robredo, panalong-panalo talaga. Kasi hindi lamang siya ang nakapagpatuloy, na-enable din niya ang kanyang mga volunteers at mga supporters para makapagpatuloy at sumali sa pagtulong at sa pag-angat ng ating bansa at ng ating kapwa Pilipino, no? Alam mo, diyan nagsisimula yan eh, yung mga small, simple acts when done collectively. Kung lahat tayo ganyan at mas marami tayo, for sure, mararamdaman natin yan eh, buong bansa, no? Maganda na nagkaroon ng ganyang initiative sa attorney Lenny Robredo na maraming volunteers, no, na empower niya yung mga tao. So, basically, ang gusto kong sabihin when it comes to life and public service and sa pagiging Pilipino, I think kakampings and attorney Lenny Robredo and her allies, no, ay panalo. Panalong-panalo, no? Hindi po loser. Kasi tignan mo yung mga kaalyado na attorney Lenny Robredo. Isa-isahin lang natin ano, yung mga known personalities, si attorney Laila de Lima, si Senator Risa Ontiveros, si Senator Kiko Pangilinan, Senator Trillanes, meron pa ba akong hindi nabanggit? Senator Bam Aquino, no? Ito lang yung mga talagang kilala. So kung meron pa akong hindi nabanggit, let me know sa comment section. Pero gusto kong sabihin na yung mga kaalyado niya,
wala naman ako nakitang mga kaso na hinaharap sila. Si Atty. Laila de Lima, napatunayan niya na inosente siya. And sila, Senator Risa, grabe, Senator Risa Ontiveros, no? Siya talaga yung, parang feeling ko, siya yung talagang number one senator sa henerasyon natin ngayon, ano? Sa kasalukuyang Senate. Dahil grabe yung mga binangga niya, no? So para sa akin, winner na winner si Senator Risa Ontiveros. Si Senator Trillanes talagang lumalaban, ano, kahit sinong binabangga niya, kung alam niya na meron siyang tamang pinaglalaban, hindi siya titigil. And kahit nga nung nakarang administrasyon, presidente yung kinakalaban niya, lumalaban siya, hindi siya nagpatinag. Senator Bam, patuloy sa kanyang kaya natin to movement, no? Isa ring organization na talagang malaki rin ng tulong sa mga Pilipino. And alam naman natin yung accomplishments ni Senator Bam Aquino bilang senador. Si Senator Kiko, yung kanyang adhikain at advokasya sa agrikultura, pangingisda, pagtatanim, na ipagpatuloy naman niya, no? And these people, yung mga leaders na sinuportahan natin, pasensya na dun sa mga hindi ko na-mention, lahat naman sila malayang mga mamamayan, ano, mga private citizen, although natalo ng eleksyon, pero nakapagpatuloy sa kanilang gustong paglilingkod and nakapagpatuloy sa mga advokasya nila. Walang kasong kinakaharap, malayang nakakalakad sa kalsada, nakakatulog ng maayos, walang stress dahil walang mga kaso nakakaharapin. Kaya proud na proud po ako sa kanila, especially kay Senator Laila de Lima. Talaga namang hinarap po niya yung mga kasong isinampas sa kanya. Kahit matagal na panahon, pinagtiyagaan niya para patunayan niya sa mga Pilipino na inosente siya. On the other hand, eto na mga kababayan, ito yung realization ko. On the other hand, yung mga tao na nagmalign, nagdisrespect, nagkalat ng mga satirical posts, nagkalat ng fake news, fake quote card, ng insulto, at ng bastos na gawa ng mga conspiracy theory, at mga kalokohan para siraan sa Atty. Leni Robredo, para dungisan ang pangalan niya at ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa, para basically siguro babuyin, no, yung term. Kasi yun naman talaga yung nangyari. Binaboy, binastos, ininsulto si Atty. Leni Robredo. Nung nakita ko tong picture na to, sabi ko, anong nangyari dun sa mga taong yun? No? Hindi ko na lang po papangalanan, pero bibigyan ko kayo ng mga halimbawa na mga nangyari sa kanila. Merong nalugi ang negosyo, hindi ko papangalanan. Merong, I think, natanggal sa trabaho, nag-viral ito sa X or sa Twitter. Meron siyang mataas na posisyon sa bangko, if I'm not mistaken. Yung piloto, hindi ko na alam kung ano nangyari doon. Merong nakasuhan na may kinalaman sa Bausi dahil I think merong asawa yung lalaki na naging karelasyon niya, and then nagkaroon siya ng mugshot na nakangiti pa siya, no? Anyway, wag na po nating pangalanan kahit sa comment section. Merong na-intercept or naharang sa airport or immigration yata yon dahil meron pala siyang mga kasong may kinalaman sa staffa. Hindi ko lang alam kung large scale yon, no? Hindi ko na ma-remember. Pero basically nagkaroon din siya ng mugshot and then nakulong, no? And hindi ko na follow up kung ano nangyari sa mga kaso niya. Merong na disbar, merong nawalan ng career sa showbiz, merong nakulong, may nagtatago sa labas ng bansa dahil di umano may mga kasong or may arrest na iniiwasan, no? Ito yung matindi, merong na-stroke yata yon at na unalive or na tegi, no? Huwag na natin siyang pangalanan. May nakasuhan ng libel, patong-patong na kaso ng libel at pinagbabayad siya ng malaking halaga dahil sa panre-red tag, no? Marami nagsampa ng kaso sa kanya and I think dalawa na yung kaso na natalo siya at pinagbabayad siya. May makakasuhan ng plunder, may mai-impeach, and merong hinahabol ng ICC. Marami sila. Basically, ang saklap ng nangyari sa kanila. Kung iisa-isahin ko at lahat ng nabalitaan ko na mga negatibong nangyari sa kanila, dun sa mga taong, alam niyo na may mga ginawang hindi maganda. In my opinion, hindi talaga maganda yung ginawa nila kay Atty. Leni Robredo. Kung iisa-isahin ko pa, yung iba, hahaba po ang video na ito. Pero yung pinaka-recent, no, ang tindi nun. Yung libel case na kakaharapin niya, I think matatalo siya doon. But anyway, yun na nga mga kababayan, ano.
yung nangyari sa kanila ang saklap, no? Sobrang saklap. Kaya nagkaroon ako ng realization nung nakita ko tong picture na ito ni Atty. Lenny plus nung nag-recirculate yung video na Lenlen Loser. And naisip ko, ano kayang pakiramdam ng mga taong nasa video na sumisigaw ng Lenlen Loser na alam mo na nakapagdulot ng sakit at saka depression. In my case, naramdaman ko po yun. And yun na nga, sabi ko, grabe, no? Ano ba? Nature, universe, or si God ba yung nag-organize para mangyari ang mga bagay na ito? Kasi sabi ko, yun nga, yung amount of insult, disrespect, at saka pambabastos kay Atty. Lenny Robredo, nung mga panahon na yon, para sa akin, talaga masakit yon. Pero, nung nakita ko yung mga pictures nila Atty. Lenny na tumutulong sa ating mga kababayan, yung Angat Buhay, yung mga volunteers niya, yung kanyang mga supporters na nakikiisa sa pagtulong, walang pinipiling kulay, lahat tinutulungan kapag nangangailangan. And yung mga invitations sa kanya sa iba't ibang Ivy League universities, yung mga interviews at yung paglapit sa kanya ng mga kilalang politiko, na tila ba nakalimutan na ng mga politikong ito na makakapal ang muka at nakuha nilang lumapit kay Atty. Lenny na para bang once upon a time binastos nyo at talagang naging instrumento kayo para yung mga tao makadevelop ng hate, no? Nakapag-create ng hate sa puso nila towards Atty. Lenny Robredo. Sabi ko itong mga taong ito, mga politikong ito, sabi ko wala na siguro silang kapantay sa pagiging hindi ko alam, no? But anyway, hindi naman lahat ng lumapit kay Atty. Lenny Robredo ay naging disrespectful or ininsulto siya. Yung iba lang, no? So, yun mga kababayan, no? Once upon a time in the history of Filipino and the Philippines, merong Lenlen Loser, merong binuli at kinalat at pinangalandakan na loser, lugaw, Lenlen Loser. Pero, in reality, mga kababayan, sa katotohanan, in my opinion, and I believe, milyong-milyong Pilipino ang mag-a-agree sa akin dito kapag sinabi ko na she's the winner. For me, she's the winner in life and in public service. Hindi lang siya, pati yung mga kakamping niya, yung mga supporters niya, mga volunteers niya. And yung mga kaalyado niya, kasi yung mga kaalyado niya, very much like I said, wala namang mga kasong kinakaharap, no? Walang tinatakasan sa batas, no? And napatunayan pa nila kung ano yung halaga nila bilang mga Pilipino para sa bansa, para sa bayan, para sa mga Pilipino. Especially Senator De Lima, Senator Risa Ontiveros, Senator Sani Trillanes. Sila talaga itong matatapang na lumalaban, ano? Talagang nilalagay nila ang kanilang sarili at ang kanilang buhay sa alanganin para ipaglaban ang dapat ipaglaban para sa kapakanan ng mga Pilipino, no? So, again, lugaw, Lenlen Loser, and Madam, yun yung mga inimbentong term para kay Atty. Lenny Robredo gamit ang mga satire, fake news, fake quote card, panlilinlang, conspiracy theories, at pambabastos. Pero lahat ng yon sa tingin ko, yung mga ginawa nila kay Atty. Lenny Robredo, sa tingin ko, pinagbayaran na nila or pinagbabayaran pa rin nila hanggang ngayon at pagbabayaran pa rin nila. No? Sa tingin ko, pinatunayan ng Atty. Lenny Robredo na kahit pa siya yung tinawag na loser, siya talaga yung winner pagdating sa buhay at sa public service, no? So, yun lang mga kababayan. Ang dami ko pa sanang i-express sa inyo at ibahagi, no? Medyo mahaba na yung video. Pero salamat kung nakarating ka sa part na ito ng video at sana na-impart ko sa iyo yung realization. And kung meron kang gustong ibahagi, ilagay mo lang sa comment section below. I promise, babasahin ko yan. Ngayon, we are all moving forward and moving on para sa bansang Pilipinas. Sana sa 2025 election, malapit na sa May, sana matuto na po tayo, no? At yung fake news, alam nyo, para na rin yung isang malaking problema ng bansa Parang mas malala pa yan kumpara sa problema sa droga, no? At problema sa kahirapan. Yung fake news, yan ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway-away at nagmumurahan, nagbabastusan sa social media.
or sa iba pang lugar, no? Yan ang dahilan kung bakit may nag-iinsultuhan, may namumuong puot sa puso, merong nagsasakitan, yung iba siguro nagtagihan na, no? Tinegi ng isa't isa dahil sa fake news. At hanggang ngayon, yan pa rin ang kalakaran. So sana mag-ingat po tayo sa mga impormasyon na ina-absorb natin sa social media. Huwag tayo basta maniwala, especially sa mga fake quote card. At sa mga, lalo na ngayon, uso na at namamayagpag ang AI. Malaking problema po yan, mga kababayan, kung tayo po ay basta-basta maniniwala. No? Sana po matuto na tayo. So, yun lamang mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. Ang dami kong gustong ikwento, pero masyado na mahaba ang video. Maraming pong salamat sa panonood. Salamat kung ilalike mo yung video natin. At kung mag-share ka ng iyong opinion sa comment section, yung naramdaman mo nung napanood mo to. And I hope to see you again sa susunod kong video. Maraming pong salamat.